Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatawning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayudon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, madyaka mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligaw. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Gina, Ma'am Sonia. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes, Fly Day.
Last day na po ngunyan kan bulan na Oktubre taon 2025. October 31. Sabayan po nindan sa indong lingkod sarong oras kita 7 to 8. Mag-orerestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy-rapoyan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Hoy, duman po sa may mga kompleanyo ngunyan. October 31. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Siyempre mga tugang duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. O ninanggad sa naanday nanggad nindo paglingawan ang sakuyang tugon. Ang sakuyang perming tugon, pagday tabi imbitado day magduman. Dai magduman pagdai imbitado. Asin saro pantugon ko. Iringatan tapo ang satuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parhay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan sa nakaramgayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saymo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord. Marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Karabay po kita. Amen. Good morning, tabi, Sir Jonathan Mondragon. Oy, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi, si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ma'am Susan Villarcano. Ansain do pong servidor Rasin Tagariparo. Live na live! Ganyan pong Friday! Sa Bicol Neti kasunga Bicol ng Worldwide sa pangaran niya ni GM Maestro nila doon. Kasabay dyan si Sir SM Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maumang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya na po na sa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pangini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po, tabing ini. TV. Sir Alan Manrisa, good morning. Kay Ma'am Yoli Barde Marinaga po sa mga Tagalabnig. Ma'am Gina Malaguinho, good morning. Kumusta? Adi, paano kayo ni Tabi? Ma'am Sonia, Biyernes na? Goodbye na kita sa bulan kang Oktubre. Salamat. Salamat sa bulan kang Oktubre ta. Day kita rin napunggas
anin na bagyo. Sana ining bulan na paabot, ining bulan ka Nobyembre, sana ilikay man kita yo. Padagos po kitang mga G sana sa satuyang kagurangnan. Bata dakulan mga nagruluwas na ngunya na bulan kan Nobyembre, mga makukusog ng bagyo. Yo, importante mga G kita. Yo, o di paano kayo ni petsa 31 na ngunyan holiday. Yo, o deklarado ba ganing special non-working day para magpreparar kita duman sa undas. Yo, ano daw kung nakapintura na lamang duma. Nakadaralaw na lamang nindo sa mga mahal nindo sa buhay. Di ngunyan ng pagkakataon, kung magayon ng panahon ngunyan, di pasyaran po nindo, manlimpya, pinturahan man lamang, tawan sa yearman sana. Dahil po kamo magdarang tulod, baka iba man ang kumakan. Di ba uso tabi Ma'am Sonia ang nagtutulod sa mga kampusan to? Pagtalikod mo kaya na, wara ya. Yo, ano ang mga riparo tangon niya na Biyernes? Kasudma, may ginibong preskon ang Tabaco City Police Station. May kinaraman po duman sa suspect tabi Sir Jonathan. Duman baga sa pambabadil na taga dyan sa San Roque. So duwang babayeng binadilgadan. So suspect na arestar na kang Tabaco PNP. Yaon ngunyan dyan sa Hipatura kang police station. Pigahanda na ang kasong double murder. Yo, kasudma nag-press con kami dyan. And naman sa pambabadil ng buong babayi, may nag-turnover. Ipinag-turnover dyan sa police station kan Tabaco. So caliber 9mm na pistol. May mga bala pa ini. May 8 pang bala. Pinag-turnover tabi ni Sir Jonathan Mondragon kang sarong parasira na 48 anyos na duman sa harong nindabaga nagtago inin suspect. And ang sabi dumanda sa likod kang pinto na kuha niya kasudmang aga. Duman sa likod kang pinto aninda. So, duman sa pinagtaguan kinin suspect, duman winalat. Subadil. Pero ang sabi kang suspect, bakit tinapok niya da subadil? Sus Maria Joseph. Kaya baga problemado sa pulis. Pero kasudma na-turnover na dyan sa police station. So ginamit na badil. Naman sa pambabadil gadan sa duwang babae. Yo. So suspect mga tugang grabe tabi sa pagbabasol. Grabing pagbasol kang nagibo niya ano pa tapos ng boxing. Yo. Kasi naghagad po nin tawad sa pamilya duman sa mga nabarayaan kang biktima. Sabay naman dyan ang paghagad niya kitawad sa mga barangay officials kang San Roque and maging kay Mayor Ray Bragais. Ano pa man tabi Sir Jonathan tapos ng boxing. Daw ano pagibuhon mo. Tamay buhay kang ginada. Inay ko po ang pagbasol talaga. Sus Maria Joseph. Kaya droga pa more. Droga pa more. Nay ko po. Ang Tabaco National High School mga tugang mapautob nin alternative delivery modality o ADM sa maabot tabing Lunes maabot na Lunes November 3, 2025 dahilan po yan kang 23rd founding anniversary kang SDO Tabaco. Dahil mo ng face-to-face classes sa Lunes dyan sa Tabaco National High School. So mga teacher madurumantabi sa founding anniversary kang SDO Tabaco. Wow!
23 years naman pala ng SDO Tobacco. Kaya ship to ADM. Yo. Sa mga estudyante kang Tobacco National High School sa Lunes, extended sa bakasyon. No face-to-face classes po. Oh, no. Yo. Oh, ship to modality, ship to ADM. Yo. Extended sa mga taga-Tabakway. Uy, ang LGU Malinaw Tabi mga tugang nakasungkit din award sa ginibong Aldaw nin Honra 2025 kang DILG Region 5 Recognition of Best Performing LGUs and Good Local Governance Champions. Congratulations, LGU Malinaw! Tataw dyan. Yan ang mga pagore-restorya ang tango niya na Biyernes. Papa Dan Rosales, good morning! Day katabi Papa Dan mauli. Day ka mauli. Ngunya na undas. Pa-shoutout na tabi sa family Rosales dyan po sa barangay San Carlos. Gari nagpapadangog katabi Papadan, mapista na sa San Carlos. Yo. Shoutout na tabi sa family Rosales dyan sa barangay San Carlos. And mga tugang dyan sa barangay San Vicente Relocation. Sabi ni Papadan. Yo. Nagpaparamdam na si Papadan, mapista na ngayon sa San Carlos. Pag nakapista na ngayon dyan sa Campo Santo, pag nakapista na ngayon, pag nakaundas na ngayon, sunod kang pista ngayon sa San Carlos. Ayun yan. Ayos talaga si Papadan. Kaya good morning databi sa Rosales family dyan sa San Carlos. Bikini men. Sige po mga tugang, alas 7:19 na. Tayo makakauli si Papadan na di, tabising-busy. Pati si Manong Art Blanquisco Jr. Vision man na di, talagang puga-puga ang sayang mga project. Baka lamang sa Pasko makashare man lamang ini si Manong Art Blanquisco Jr. Ayo. No. Makashare ini duman sa tuyang pamaskong handog. Maura gini. Ayo. Si Manong Art Blanquisco Jr. Ang aki po kang sa kuyang pag-iriba na masamidbid sa pangaran na sugpuning buhay, si Tito Art Blanquisco. Yeah. Yo, sige tabi mga tugang, alas 7:20 na sa tuyang Philippine Standard Time. Kuwanta na tabi mo ng linya kang Pag-asa. Aramontan magiging kamugdakan kan sa tuyang panahon undas mapasiriring sa Campo Santo. Aramonta kung mauran nganing makapaghanda po kita. Yeah. Sige po, nasa linya na ang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon. Ngayong huling araw sa buwan ng October 31, araw po ngayon ng Biyernes. At sa ating latest satellite images, makikita po natin ang ilang mga weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Unahin po natin itong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na siyang nakakaapekto particular na sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Inaasahan po natin malaking posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi po na itong Mimaropa, gayon din sa Calabarzon. Maging dito sa Metro Manila, posibleng medyo maulap yung kalangitan. Inaasahan din natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa may Western Visayas, Negros Island Region, sa Barm, gayon din po sa Soc-Sargen, Davao Region, at sa may bahagi rin po ng lalawigan ng Lanao del Norte, gayon din po yung Zamboanga Peninsula. Kaya sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na ngayon po ay special non-working holiday,
kung dadalaw po kayo sa inyong mga mahal na yumao sa mga sementeryo, mainam magdala po tayo ng mga pananggalang sa ulan, lalong-lalo na yung bahagi nga ng Kabisayaan, Western Mindanao, gayon din yung Southern Luzon kasama yung Metro Manila, dahil posible po ang mataas po yung posibilidad ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, yung shear line, ito po yung bangga na malamig na hangin, magdadala rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi naman ng Cagayan Province, Isabela at gayon din sa Aurora. Umiiral naman ngayon ang northeast monsoon o hanging amihan na siyang magdadala ng mahihinang pag-ulan, partikular naman sa bahagi ng Batanes. Ang nalalabing bahagi nating bansa dito sa may Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, gayon din sa may Bicol Region, sa may bahagi ng Isaya, Central Visaya, at gayon din sa Caraga at Northern Mindanao. Inaasahan naman natin mga localized thunderstorms naman ang mararanasan. Kumbaga po, mas maliit man yung posibilidad ng mga pag-ulan, lalong-lalo sa bandang umaga hanggang sa tanghali. Sa hapon, posible yung mga localized thunderstorms. Samantala, minomonitor pa rin natin itong low pressure area na huling namataan mahigit 1,600 kilometers ng southeastern Mindanao. Sa ngayon po, ay hindi pa naman natin ito inaasa magiging bagyo within the day, pero posible po pagdating ng araw ng Linggo hanggang Lunes, posible itong maging isang bagyo. Papasok ito ng Philippine Area of Responsibility, kaya posible po mga kababayan, lalong-lalo na sa mga magbabalik po sa kanilang mga trabaho next week, partikular na araw ng Lunes, malaki yung posibilidad na medyo maulan sa may silangang bahagi ng ating bansa, partikular na sa Visayas at Mindanao, dahil sa ating lalapit itong low pressure area, lalo na po pag naging bagyo ito at papasok ng Philippine Area of Responsibility. Posible kasi ang maapektuhan ito itong silangang bahagi ng Visayas at gayon din yung silangang bahagi ng Mindanao hanggang silangang bahagi ng Southern Luzon. Posible naman po ito at magbibigay ng Area of Responsibility. Ngayong araw nga, inaasahan natin malaking posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone at shear line, partikular na dito sa may bahagi ng lalawigan po ng Cagayan, Isabela, Aurora. Gayon din sa area dito sa Metro Manila, pa. Samantala, may hinang pag-ulan na dulot ng hanging amihan ang magdadala po ng mga light rains, partikular na sa bahagi ng Batanes, habang ang nalabing bahagi ng Luzon, partikular na sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon at Bicol Region, makararanas naman ng mga localized thunderstorms na nasa hapon hanggang sa gabi. Maliit naman yung posibilidad ng mga pag-ulan sa umaga hanggang sa tanghali. Agwat ang temperatura natin sa Lawag nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio 18 to 24 degrees Celsius, sa Tuguegarao 25 to 31 degrees Celsius, sa Metro Manila naman nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay nasa 22 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 31 degrees Celsius. Malaki rin po yung posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Palawan dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Naglabas nga po tayo ng weather advisory, lalong-lalo na po malaki yung posibilidad ng hanggang malalakas sa mga pag-ulan sa may northern part ng Palawan. Yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands sa 25 to 29 degrees Celsius, at gayon din yung temperatura sa Puerto Princesa 25 to 29 degrees Celsius. Mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na sa may northern part ng Palawan, sa mga potensyal na mga pagbaha, mga flash floods at pagguho ng lupa or landslide dahil nga sa mga posibilidad ng malalakas na mga pag-ulan. Ang kanlurang bahagi naman ng Kabisayaan, ang Western Visayas at Negros Island Region, makararanas din ng malaking posibilidad ng mga pag-ulan, habang mga localized thunderstorms ang mararanasan sa Central Visayas at sa may Eastern Visayas. Agwat ang temperatura natin sa Ilon sa 25 to 30 degrees Celsius, sa Cebu naman 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, inaasahan din natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa araw na ito sa area ng Zamboanga Peninsula, sa Barms, gayon din po sa Sorsogon at Davao Region, at maging sa lalawigan ng Lanao del Norte dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Mga localized thunderstorms naman ang mararanasan sa may Caraga at Northern Mindanao dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga nasa 25 to 31 degrees Celsius, Cagayan de Oro naman 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao nasa 25 to 31 degrees Celsius. Sa mga kababayan naman natin napapalaot sa araw na ito, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas naman pumalaot ang mga sakyang pandagat kahit po yung mga maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Samantala, tingnan po natin yung ating inaasahang posibleng maging
pag na-develop po itong ating low pressure area sa may silangang bahagi ng ating bansa. Meron po tayong isang information tinatawag na Tropical Cyclone Threat Potential. Makikita nyo po ito sa website ng Pag-asa, sa pag-asa.doc.gov.ph, at makikita po ninyo kung ano po yung posibleng maging senaryo natin dun sa mga posibilidad po na mabuong bagyo. So for ito po ay 2 weeks po ito na posibleng maging senaryo ng ating bagyo. So una po, no, ito yung number 2 po. Ito po yung binabantayan natin na posibleng maging bagyo na nasa labas ng PAR, at inaasahan nga natin hanggang next week lalapit ito ng ating bansa, at maaaring maapektuhan nito itong area nga ng Kabisayaan at Southern Luzon, maging yung northern part ng Mindanao. Samantala, pagdating po ng second week of November, from November 6 to November 12, posibleng may isa na namang mabuong bagyo po at maaaring maapektuhan naman itong northern Luzon. Again po, no, 2 linggo po itong duration ng ating forecast, kaya pwede pa rin itong magbago. Kaya mainam po, lagi pa rin kayo tumutok sa mga update ng Pag-asa, at maaaring nyo pong bisitahin itong website ng ating ahensya at makikita nyo po itong mga latest na update, particular na nga sa mga tropical cyclone threat potential, saan po ito maaaring mabuo at saan ito maaaring tumungo at maapektuhan itong ating bansa. Samantala naman, ang araw ay sisikat mamayang 5:51 na umaga at lulubog ganap na 5:28 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa ating 2 websites, pag-asa.doc.gov.ph at sa panahon.gov.ph. Dito po sa panahon.gov.ph makikita nyo po yung mga latest at mga real-time update po natin, lalong-lalo na sa ating mga thunderstorm advisories, heavy rainfall warning, mga rainfall information, at mga general flood advisories sa buong bansa. Nakamapa po yan, kaya mas madali nyo malalaman saan tayo may mga itinaas or mga inisyu na mga warnings at information. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Ingat po tayo lagi at have a blessed Friday sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog asin sa pagmata. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakat kan sa tuyang panahon. Ano? Tulong weather system ang nakakapektar sa tuya ITCC, Shareline, Amihan. Kaya pag mapasiring po kamo sa mga Campo Santo, pasiguro tabi kamo ki panangga tabi sa oran. Yo? Normal na yan pag kining mga bulan. So LPA nasa luwas pa po kang Philippine Area of Responsibility. Medyo harayo patabi ano. Kaya pangadji sana taba ka lamang kung ingkaso matunaw na sana di mas maray. Yo. Sige tabi Ma'am Lilia Casabuena, good morning. Kay Lolita Pascua Jose, good morning man tabi. Sige mga nakatutok sa morning, happy Friday. Kay Chanor Capos, good morning tabi. Kay John po sa Barangay Labalian. Sige tabi, alas 7:30 na sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tanamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Na so yung magawa dyan MBY Dormitory makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Madalingon sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya so mga naganap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan.
MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Maylin, salamat po, ingat ha. Sirigman mga tugang ang oras niyan o kaya ang programa nga nidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ang bagong Malinaw. Kasabay tama dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet and si ABC President Capart Avila, kang SB Malinaw. Ayan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuya mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Servisyo Asin Ripa. Sige po mga tugang, alas 7:32 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali ha. Mabalik po ang programa. Makalipas lang po ining importante sa nang pagiramdam. Balik eskwela na, tabangan ang sa ibang mga aki sa indang pag-aral. Kaibang ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bobon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan, ang elementary, junior high school, asin senior high school sa indang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa indang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang titibay sa mga maestra asin maestro ka 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo. Kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige tabi mga tugang, balik po kita sa programa alas 7:34 na. And sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sida. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, ano, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naganap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Charing man mga tugang ang oras ni daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Avila. Sabay naman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan yan sa Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Yo, diyan po kamo magtaya sa Lotto Bako sa Witi. Balik po mga tugang, ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Kunyang pong aldaw kitanin Biyernes, ang huring aldaw kang bulan na Oktubre taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya ano pa pigalata? Doro diretso na po kita. Servisyo Asin Reparo. Sige! Alas 7:35 po, ang sa tuyang Philippine Standard Time, mga tugang, may report mo na kita dyan sa luwas sa palaugunta na mo na si Sir Tony. Baka malingawan ko naman iniarog kasudma. Pait-pait na su ngawa-ngawa ko, nalingawan ko si Sir Tony, naka-standby pala. Nasa linya si Sir Tony. Sir Tony, maray naga sa imo, please come in. Yes, Sir Mox, good morning. And just maraming na pagkaaga sa tuyang mga parangkabay. Pasensya na kasudma. Kaya daw ako. Gawin nga ako lalo na lang ako. Naligaw, narumduman ko, patapos na ako. Ay, napangyari ni. Pasensya na, nagkakaedad na kita. Okay na.
Sabi nga nila, maguran ka man. Mapasirig ka man daw. Sige. Alright, kami Sir Mog, sa mga tugang pang informasyon, may kinaraman ini, digdi bagat kami Sir Mog sa Pigaandaman na pagdagsa kan mga biyaheros palalaog at paluluwas sa Ermer Distrito ng Albay. Kung sa impact Sir Mog, dahil na magiging problema and na-experiencehan na magabat na bulos ng trapiko baga digdi sa may pantukan barangay Bigaa sa edad kan Legazpi kung sa in paramihan kas initabi na pinagbuksan para sa motorista dati baga may reblocking digdi one way sa naman nan 2 lanes na ini pwedeng maagihan kan sa tuyang mga biyaheros. Ibig sabihin tabi Sir Tony, sa mga mabiyahe hali digdi sa First District, pasiring dyan sa siyudad kan Legazpi, lusot-lusot na two-way na ang pig-agihan. Roger, dahil na mga ka-experience na, nin magabat na bulis ng trapiko na pinag-aabot niya rin halos kung malas kaabotong kanong duwang Roger. And kung ano yan, tapos na so trabaho yan, dahil pa man, tapos na, pinalibresa na muna niya. Negative ba kuri nakiulay ang barangay captain kan barangay Bigaa duman sa kontraktor na kung pwede itong daalan bukasan mo na sa publiko maski da ipatapos pinagdampingan mo na sa mga kinalot. May mga area pa ba na mga gudo-gudo pero yun ay pinagsabi pa pinagibukan iniling paagi na ngani ng daiman maabala itong mga motorista na mapasiriring or maaragyo digdi sa naunang dito ng area and kung magigirumduman na tabi Sir Mox ito bagang area ito may kampusan to Roger kung magkakaigwa man ang gadling magabat na bulos ng trapiko nakulang problema yan. Tama. So nakiulay pala so barangay council kang Bigaa na parametras mo na suspendyon so mga trabaho tapos ibukas mo na so tinampo. Roger Brad. Hindi ko lang masurto kung ining pagbubukas na inikan portion kan tig-redlock dyan, magsusundo na ini sundo pista. Tama pista na baganda ng Bigaa. Ano rin ang pista man dyan? Nobyembre man? Nobyembre 5. Ay, baka. Oo, isa kay Daya. Baka pista na ta. Pakiuro na sinda. Sabay na nita. Roger, may mga aktibidad ng baga. Katakod dyan pagsilibot ng kapiestahan sa barangay Bigaa. And yun nga nila, dakula ining tagdianan duman sa tuyang mga motorista lalo na kita na roll daw man nag-aagi dyan talagang na-observe na kanta kung nag-aagingal daw kung kaso hapon talagang naging smooth naman sa flow kaya bulos ng traffic dyan sa naunang dito ng area. Ibig sabihin pun pa yan kasari kasugma ibig sabihin ano kasugma anong aldaw ba yung kasugma? Webes. Miyerkules na bangge, pinagbukasan na ito tabi sa mga motorista. Di Miyerkules na bangge, okay na. Okay na. Dahil nakitraffic, ibig sabihin, mga taga First District, ano sa mga paradangog to sa First District, doro-diretso na tabi. Ano yan? Ano yan? Bulos kan so, pwede na. So, mga kababayan to sa First District na magpasulig sa Iglesia Distrito kang Albay. Sagdain naman sila na experience na magabat na bulos ng trapiko dahil lang naman sa pagbubukas ng ponsyon na initari sa Mouse. Very good. Pansamantala. Pansamantala. Di ba? At least malibyano lamang niya na pag kang unda. So at least makakaagi na so na daing pud kay ni deki traffic na diyan sa may parting Bigaa. So sabi ko lang yan, kung na-observe ba lang talaga na nakaaging aldaw or na-experience ta halos bulan na, inis na biging problema kan sa tuyo mga motorista. Diyo kasarong magabat na kasarong bangi nga ni Sir Tony, nabot ako dyan kay mga sobrang sarong oras. Roger. Ang ginibok, ano ginibok ko? Nagburo video kay ako duman sa sibid-sibid ko. Kaning malibang ako.
pampalipas oras. Aha. And nakulay na ining pagbubukas na ini nahihiling ka naman ini na sabi ko na nga ni dibuhon na pagkakataon na nga ni lang mapakaroon man duman bagang area duman sa iner duman sa pig-agihan na rerouting may area baga duman na budyo on day dito na kaluto na dahil kan mga sagingal daw baga mauran. Iyo. So area din naman kayo pasimentado. Talagang hararo mo naman. Baka lamang mayos na. Hindi ko naman pagkakataon na yun. Siyempre, ibabalik man sa yung reblocking. Siyempre, baka lamang puro pantayo mo dumaan. Iyo. Grabe, ano ba kung sa ibang darang bisikulo, ababa, masabit na sa hararo mo na. Kaluto mo kami lang sa area nito. Nagpapraorad kayo okay, very good. Matis ko niyan na hanggang pista siguro, pagbigyan yan o hanggang pa sa Picha City. Roger. Sige. Yun naman, mapuon so pagtaltag kan mga personahis man kan DPWH. So pinag-represent ko na sa aging aldaw. Nung pagkaldaw. Roger, mapuon naman ini na magkataltag dyan sa Tinampo sa Barangay Lidong kan Santo Domingo kanani nang magkaumaning tabang or magkaumaning asistensya naman sa mga biyahero na madagsa nani dito sa tuyang probinsya. Bationg ko mo nanin belated happy birthday palang tabi so idol ko Sir Tony si Sir Homer Morco. Birthday palang kasud ma ni Sir Homer Morco. Birthday kasud ma. Pero tama. Kaya sabi ko pag imbitado dahil ka nang baka masala perti supusing nindo perti supusing nindo si bro na Julas yaon duman perti supusing ako maorag ini ha sa bagay ako dahil man ako malugo-lugo ta dahil man ako imbitado iyan bagang prinsipyo ko sa buhay pag dahil ka imbitado dahil ka magduman correct dito sila masupag ba? Masupag open ito ko tang celebration dito hapon open to daw kundi siyempre sabi talaga open to the public ito open to the public ito marita din na monitor kang sumagagawma Rayaon duman sa tiwi. Ano katin? Jesus Maria Joseph. Good morning to TV Mayor ano nga si Mayor paning ako. Ako dihira din mapasyalan. Pero kapag sir mo, speaking doon barangay kan Banwaan kan TV, kan nakaaging aldaw, si Municipal Councilor Ed Capa, pagmantalan ini kan public utility, nagpapod din ng committee hearing, dyan sa Banwaan kan TV, ang target sa mga sa transpo sector, so mga para pajak, so para digital jeepney and so mga modern baga nagbiyahe dyan nangyari nang mapag-urulayan ito tabi Sir Mox na pag-abot sa pamasahe so modern jeep pa lang dyan nagbiyahe nagpa-utog ng nagbaba ng pamasahe dahil mata bagsak presyo sa pamasahe baga kayan sa LTFRB yan ang sa modern jeep ayan ang traditional jeep sa LTFRB yan. Jeep. Yan ang bagay na pinagdoonan nga ni Tabi Sir Mouse na nagreklamo man so apod kayo sa traditional jeep ni taligi sila siyempre nagbuhat sa kasayanan kaya ito na inaapod niya kaya nila mapag-urulayan iyan iyon nga nila kama ka dyan sa ini sa sigun kay Konsi Kapa ini dahil magpwedeng tugutan siyempre maagi ini sa LTFRB so ang approval ka sa LTFRB di pwedeng magpababa di pwedeng magtaas
Kaya ipinapod niya. So, both parties, tangani na mapagulayan ang bagay na yun. Kasi may pwede iyan, nasirin ka iyan, na nagbubuot sila na magbaba ng pamasahe na nag-agi sa tamang proseso. May problema ka, so modern jeep, pag-arog ka. Roger to that. Kaya yan, so naging dalagan man natuparan tagang nakaaging ay daw. And si Municipal Councilor Ed Capa and TV Albay. Okay, sige. So yan po dito mo, mga dugang pang informasyon. Halit sa kuyang lokasyon, pamikisi kasurong kami ko lang ng worldwide. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay. Salamat tabi Sir Tony sa dugang na report dyan sa luwas sa 7:46 na tabi. Sir Pedrito Perez, good morning kay ihad ng chairman Jodelyn Calio. Medyo kasubanggi so kawat tigiling ko sa live. 1 point sa nasuli namang kang poblasyon na di. Maurag sukawa. Talagang dikit na maray sulaban kang barangay Labnig tapos barangay poblasyon. Nasa semifinals na. So Mayor's Cup 2025 dyan sa Malinaw. Yo. Magayunon so laban tabi ihadang chairman. Maray pa naghiling ako. Baka lamang ko ta na nadagdagan ki 1 points ka mo. Kung naghiling ako, dapat nagduman pa rin ako sa court. Kundi, magayon kasud matabi Tianor Kapos, nakapasyar ka na tabi Tianor dyan sa sentro, dyan sa poblasyon Malinaw. Tanagbukas na bagatabi su LCC Express Mart. Kasud o di nagbukas na dyan su LCC Express Mart, dyan po sa barangay poblasyon kang Malinaw Albay. Nag-usyo samantabi ako Tianor, kadakol su tawo kasudma. Kadakol su tawo paano su LCC Express Mart. Halos urbuson kan mga taga Malinaw su paninda dumaan. Grabe. Nakulon su nagduruman tabi papadaw. Kadakol su mga nagpasiriring tulos dyan sa LCC Express Mart. Pagkatapos kang ribbon cutting, blessings, tapos pod kaya pagbukas kang LCC Express Mart o yaon duman sa kuyang barkada si Sir Nolan na Nobura, tapos yaon man duman si Sir Jason marketing supervisor kang LCC, yaon man sa kuyang kabats si Ma'am Ani Uno o yaon man duman nagkahirlingan kami. Kaya lang dahil ako nagparahaloy abi Tianor ta ma-attender ako kasud kang preskon o dyan sa Tabaco City Police Station. So may kinaraman baga duman sa suspect na naarestar kang Tabaco PNP. So nambadil baga gadan sa duwang babae dyan sa San Roque. Di magayon kasud makadakol sa tawo. Talagang buhay na buhay sa sentro kang Malinaw Albay. Ang regular na oras kang pagbukas kang LCC Express Mart dyan sa Malinaw, alas 7 nin aga, sundo alas 8 nin banggi. Oral daw tabi yan. O di mga taga Malinaw, dahil na mapatabako, masaod sa LCC, sigwa ng LCC dyan sa Malinaw. O tabata baga sa tabako, baga Tianor, makabuisiton, ma-high blood ka taday kakiibang maparadahan. So crowded ng maray ang tabako. Kung may darakang lunadan, mabubuisit ka ta kung sain mo ipaparada, ipapark sa imong lunadan. Diyan sa mga taga Malinaw, dahil nakamumapasiring pa sa dahil nakamumapasiring pa sa tabako diyan sa Malinaw, iguana tabi ka mo. Sige. Baysa na ta. Mag-ampangan naman kita tabi Sir Idol Homer Murco. Pag malugaran ako, pag makalugsot ako, pagka-harvest ko kanso sa kuyang pigtatanom na kamuti duman sa bulod, pag nagburungan na sa kamuti ko, ay sana tamaga, re-restoryahan naman kita. Basta happy 50th birthday Sir Homer Murco. Tama ba ito? Tama ito. 50 anyos ka na.
na makarot lugod. 50 anyos. Tama ito. 50 anyos ka na. Matuwa ka pala sa kuya di. Ay napahit nindo yan. Sige. Dire-diretsyon tanaw manita siguro at na lang tabi so mga update manungod duman sa suspect baga. So may binadil diyan sa San Roque. Dumana sa na sa programa makabuilo kita. At na sa na ini duman sa ano pala no. Bagong malinaw pala at ha? Ang guest at sa bagong malinaw sa programa ta. So mga taga Bureau of Protection. Iyo. So mga taga Bureau of Fire Protection sa indang Oplan Kaluluwa. May mga pagirumdum an sa tuyang mga taga BFP. Tabaka tabi barayaan nindo ang harong nindo pasiriring kamo gabo sa kampusan to. Pagbalik nindo nagkasurulo sa harong nindo. Iyo. Sige. Baka lamang makaya tapay ni 8 minutos sa sana. Ang Tabaco National High School tabi, Chanor. So may mga estudyante sa Tabaco National High School. Mapautob muna ni alternative delivery modality or ADM sa Lunes. Sa Lunes po dapat baga sa Lunes barali ka ng klase. Back to school na kita sa Lunes, pero ang Tabaco National High School igwa po ki advisory na ma-ship mo na sinda sa Lunes. Sa Lunes sa Lunes November 3. Suspendido mo ng face-to-face classes kan Tabaco National High School and ma-ship mo na to alternative delivery modality. Sa Lunes po yan. In connection tabi yan mga tugang sa ika-23 na founding anniversary kang SDO Tabaco. Tamado romanso mga maestro sa ika-23 founding anniversary kang SDO Tabaco. O kaya dahil mo naki face-to-face classes ang Tabaco National High School sa Lunes. Lunes na natabi. Ship mo na to alternative delivery modality or ADM. So may mga estudyante tabi sa Tabaco National High School pasabot na lang tabi. Dahil mo naki face-to-face classes ang Tabaco National High School sa Lunes. Okay, sige. So ang tatatad na ni sa LGU Malinaw nakasungkit nin award duman po sa Aldaw nin Honra 2025 kang DILG. Congratulations po sa LGU Malinaw sa pamamayo po yan ni Mayor Shi Kapos Bilo. Tad-taod dumana sana ini kulang na oras ta mga tugang dumana sana sa programang 10 to 11 duman sa programang Bagong Malinaw. Sige tabi Sir Abi Imperial, good morning tabi. Subadil na ginamit duman tabi sa pambabadil gadan sa duwang babae na taga San Roque na recover na tabi. Na i-turn over na sa Tabaco PNP Kasudma. Habang nagpe-press con tabi kami Sir Abi Kasudma dyan sa Tabaco City Police Station, may nag-turn over na parasira 48 anyos na taga dyan man sa San Roque kan Tabaco City na kuasubadil dumantabi sa likod kan sa iyang harong na iyuman so harong na tinaguan kining suspect. Pakabadil baga duman sa duwang babayi. Nagtago sa suspect dyan man sana sa barangay San Roque sa Purok 4. Aralos magtaraning man sana or iskinita man sana yan tabi Sir Abi. Duman tinago sa suspechado. Ngunyan sa ginibong hot pursuit operation di nangyari bagay ito. Martes na banggi. Martes na banggi. Tuminago na suspect na ito na bukas palan. So tao palan duman sa harong na ito. Naglawod para sira.
O kaya bukas sorong dumay siya tuminago hasta na agahan, nahapunan, and pagkahapon nalocate na siya kang tabako PNP na yaon duman sa harong nito. O kaya na-arestar. Ngunyan, so badil, gari is aray duman itinago, iwinaltak duman sa likod kang pinto kang harong. Kaya kang namalisyahan kang tagsadiri kang harong, so para sira, kasudma na diskubre niya, ay may badil nga digdi. O di pinag-turn over po sa tabako PNP. Iyo, o kasudma, pinag-turn over ining sarong 9mm na pistola na Taurus. Iyo, SJ9 pistol. So parang gas-gas na yata so serial number dahil na mahiling so serial number, and igwa pa din 8 bala na pinag-turn over po dyan sa tabako PNP. O kang kasagsagan kan sa muyang preskon na i-turn over na. Okay, so nakuha na ka yaon ang unyan sa kamot kang PNP tabako, so ginamit na badil duman sa pambabadil gadan sa duwang suspect ay duwang biktimang babayi. So suspect mga tugang saro pong 44 anyos na lalaki. O taga din ni San Roque pero haling Manila, naguli dyan sa San Roque, nag-inom-inom tabi Sir Abi, nag-inom-inom at may birthday niya, nag-inom-inom kang medyo nabuyong, naghanap tabi Sir Abi ki droga. Ngunyan gari inibahan man kan barkada niya, di naman ining biktima, ining sarong biktima, di naman mabakal ki droga. Kang sinayumahan tabi Sir Abi, sinayumahan ining suspect napabakalan ki droga kay ining biktima, inuragan. Buminalik kinuha subadil, di naman binalikan gararay so biktima, binadil pa. Ang problema to so biktima may kairibang barkada, ini so victim number 2, pati so victim number 2 na daimang kay kasala-sala na damay, binadil pa. Kaya duwa tabi sugadan. Susaro na biktima, nadamay siya na talaga. Purely nadamay siya na. Yo? Pero ining so victim number 1, digdi ko ta mabakal ki droga, sinayumahan, inuragan. Birthday ko nga, mapigpabakalan na. Kaya grabe so dagit kang suspect, binadil. Ngunyan, sabi naman sa mga interview mi, kasudma, kang suspitsado, na dahil niya mang kaburbisto, ining binaradil niya, late niya na sa nanaaraman, na itong binaradil niya, agumpalan kan mga pinsan niya. Nataka dyan, masana sa San Roque kan tabako. O, dahil niya dapig tuyo, dahil niya intensyon na gadanon, pero sa tama, tabi Sir Abi sa payo. Oh, grabe ang pagbasol niya. Ano pa man, grabe sa pagbasol kan suspect. Makasupog nga yata nangyari pa sa San Roque. O kaya naghahagad kitawad sa mga barangay officials, maging kay Mayor Ray Bragais. Nangyari nga inidigdi pa sa tabako. Yogon mo yan. Ano pa? Ano pa nangyari na tabi mga tuga? O kaya anong gibuhon? Hit pa more. Droga pa more. No. Ano daw? Oh. Iyan tabi so resulta. Buyong siya, buyong. Kanday pinabakalan, binadil. Na-timing pati na may kairiba man so victim number 1. Binadil pati so kairiba. Nadamay sa nahirak man, may mga aki patin sa dit. Nahiling na nindo yan. Pero ining victim number 1, supig bakalan niya kid droga, ang agum databi kay ni Chano,
napipriso pa hanggang ngunyan, tanadakupan man king droga. Nadakupan man king droga, ining victim number 1, so sarong babaye, napigbakalan king droga, so agom ka ito, napipriso pa ngunyan, nadakupan king dakulang halaga ng droga, dyan sa tabako. Pero sa sarong babaye, na nadamay sana, dahil lamang kay kamuang-muang sa buhay sa mundo, nadamay sana dahil po nadagit sa suspect, taday pinabakalan ki droga, ta birthday, nabitin sa irinuman, iyan tabi sir abiso nangyari. Dyan niya na naaraman na itong ginaradan niya, agumpalan kan sa iyang pinsan. Serbisyo asin reparo. Mas maray na tabi sir abiso nahuhudong sana. Bako so epekto kan droga. Maray so nahuhudong tanakatorog. Siyempre mabakal ki droga ta sanay na nagagamit talaga. Maanting-anting daw ngaya kita. Maray so nahudong duman sa kotmonta na nga turog. Kanyari. Hiling mo na yan. Ang pagbabasol na tabi talagang perming nasa hodyan. Dingon yan sa paron mo. Sa paron mo tabi, ang 2 counts murder kaso. Tubo daw ka mo kay ni na biyo nagibi-ibi, nagahagad kitawad kan sa iyang ginibo. Tapos so primero subadil day niya tutuga kong hain. Kunda pa kinakakuha kang badil. Duman sa tinaguan niya. Day mantig tuga sabi baga tinapok niya da sa dagat. Tinabok niya kung saan. Subadil na ginamit kung na-recover o kaya dahil na-discovery. Subadil. Medyo may problema sa tabako PNP. Maray man nga ni. Tapig jujusan pa man sa tabako PNP. Maray kasupakada kop dahil nag-abot ki 24 hours hot for suit operation. And kinaagahan problema ninda subadil dahil nakukuha. Dahil nakuha sa suspect mismo. Pagkaaga kasudma, mga tugang, mga bandang alas 9 na siguro ito, na i-turn over na subadil na ginamit o dyan po sa opisina kan tabako PNP. Very good. So, ano mangyayari ka na eh? Bala, nasaya mo si Lord. Paano kayo ni param na kita, alas 8 na? Iringat po ha. So, paaram na po muna kita digdi sa programa at chance iba pa, sa iba pa niya itong istorya duman na sa natabi sa programang Bagong Malinaw. Alas 10 sundo, alas 11 duman sa 107.7 radyo natin Tabako. Sa pangaran ni Sir Tony dyan sa luwa, sa pangaran ni GM Maestro nila doon, sa pangaran ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, si Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, congrats! Siyempre kasabay taman dyan si ABC President Capart Abela. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat man! Sa sendo po gabos mga parantabay, paki-like, follow, like, and share na lang kan sa tuyang programa ganing mahiling man kang ibaha. Ma'am Mr. Brillantes, good morning. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Sa Lunes naman kita magiribanan. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos, dumo arigato. Iringat po kita, happy weekend. Sa satuya po gabos, iringat habi kita ha, pagpasiring tapo sa satuyang mga mahal sa buhay na nainot na. Doble tabi, ingat kita. Yo, sige po, salamat. Serbisyo Asin Reparo.
Operasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.